China galit na galit at nagbabala sa Pilipinas sa pagtanggap nito sa pangako ng tulong militar ng Estados Unidos. Binalaan ng China noong Miyerkules ang Pilipinas na magkakaroon ng mas malaking problema matapos sabihin ng Estados Unidos na magbibigay ito ng $500 million sa karagdagang pondo ng militar sa Pilipinas sa harap ng lumalaking tensyon ng Pilipinas at China. Inihayag ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Antony Blinken ang tinatawag niyang once-in-a-generation investment para tumulong na gawing moderno ang sandatahang lakas at Coast Guard ng Pilipinas. Nang tanungin tungkol sa anunsyo, ang Ministeryo ng Panlabas ng Beijing noong Miyerkules ay nagbabala sa Maynila na ang panliligaw sa mga bansa mula sa labas ng rehiyon upang pukawin ang komprontasyon sa South China Sea ay makakasira lamang sa katatagan ng rehiyon at magpapalala ng mga tensyon. Ang pagsisikap na ipakilala ang mga panlabas na puwersa upang protektahan ang sarili nitong seguridad ay haantong lamang sa higit na kawalan ng katiyakan para sa sarili nito, at maaari pa itong maging sangla ng ibang tao, sabi ng tagapagsalita na si Lin Jian. Ang pinakahuling pagbisita sa mataas na antas ng US ay kasunod ng sunod-sunod na lumalalang komprontasyon sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China sa pinagtatalunang daluyan ng tubig na nagdulot ng pagkabahala na ang Washington ay maaaring makaladkad sa isang tunggalian dahil sa Mutual Defense Treaty nito sa Maynila. Ang kalapitan ng Pilipinas sa mainit na pinag-aagawan ng South China Sea, gayon din ang sariling pinamumunuan ng Taiwan, ay gagawin itong isang pangunahing kasosyo para sa Estados Unidos kung ang isang salungatan ay sumiklab sa rehiyon. Inaangkin ng Beijing ang halos buong daluyan ng tubig, sa kabila ng isang pandaigdigang desisyon na ang paggigiit nito ay walang legal na batayan, at itinuturing na bahagi ng teritoryo nito ang demokratikong Taiwan. Ang mga opisyal ng US at Pilipinas ay nag-anunsyo ng mga bagong programa upang pahusayin ang kanilang kooperasyon sa depensa at seguridad ngayong linggo, na kinabibilangan ng $500 million ng dayuhang pagpopondo ng militar mula sa Washington upang tulungan ang militar at Coast Guard ng Pilipinas na mapabuti ang kanilang mga misyon sa pagtatanggol sa teritoryo. Si Secretary of Defense Lloyd Austin at Secretary of State Tony Blinken ay sumama sa kanilang mga katapat sa Pilipinas, Secretary of National Defense Gilbert Teodoro at Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo, para sa ika-4 na Philippine-US dagdag 2 ministerial dialogue ngayong linggo sa Maynila. Kami ay nakahanda na maghatid ng isang beses sa isang henerasyong pamumuhunan upang makatulong na gawing moderno ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Nakikipagtulungan kami sa US Congress para maglaan ng $500 milyon sa foreign military financing sa Pilipinas, sabi ni Austin. Ang antas ng pagpopondo na ito ay hindi pa nagagawa, at nagpapadala ito ng malinaw na mensahe ng suporta para sa Pilipinas mula sa Administrasyong Biden-Harris, ng US Congress at ng mamamayang Amerikano.